kulungan, ano po, ay, ano ba? Ang tanong ay, ano ba talaga ang ating layunin? Bakit tayo nasa simbahan? Pwede sumagot naman. Ano ba ang pinakalayunin natin? Bakit tayo ay nasa simbahan ito? Pwede naman tayong hindi sumamba ng araw ng Sabat. Magpahinga na lamang sa bahay. Matulog. Maghanap buhay. Sige nga mga kapatid. Ano ba yung ating pinakalayunin? Bakit kayo tumitigil na isang buong maghapon ng araw ng Sabat at kayo pumupunta sa bahay-sambahang ito at nakikinig sa mga salita ng elder o sino mong tagapagsalita na binibigyan natin ng time ng panahon? Ano ba yung ating pinakalayunin? Bakit tayo ay nasa simbahan ito? Maglingkod, hindi para paglingkuran. Okay? Sa iba pa, open po tayo dito. Wala po ditong maling sagot. Ano po? Kinaugalian na. Ay, parang yun yata ang mali. Sige po. Ano ba ang inyong mapasok sa inyong kaisipan, mga kapatid? Ano ba yung kabuuan ng ating layunin? Bakit tayo ay nasa simbahan ito tuwing araw ng Sabat? Makipagtipan sa ating Panginoon. Makipagtipan sa ating Panginoon. Maganda. Layunin. Sa iba, mga kapatid. Ha? Magpahinga. Sabi ko, hindi ka matulog sa inyo. Pahinga. Pero, ano po? Magpahinga. Magpahinga sa sanlingkong nakalipas dahil sa mga daming problema sa suliranin ay yung araw ng Sabat ay nakakapagpahinga sapagkat nakikita ang mga pamandiran as mga magkakapatid at may pananampalataya kay Kristo. Sino gusto sumagot eh? Anong inyong po opinion to? Bakit ba? Ano ba yung ating purpose? Ano ba yung ating pinakalayunin? Bakit tayo ay tuwing araw ng Sabat ay nasa bahay-sambahang ito? Pinuputos ng Panginoon ng Sabat ay dapat pagiging banalin, Biblia. Inuutos ng Panginoon ang Sabat ay dapat ipangiling. Ano po? Alalahanin yung araw ng Sabat upang ipangiling. Yan po ay talagang payak at alam-alam ng 70. Ano yung ating pinakapuntos, mga kapatid? Bakit tayo ay nasa simbahan ito? Ano ba yung ating pinakalayunin? Ano yung ating nililinghi sa ating pananampalataya? Grow our faith. Ha? Grow our faith. Grow our faith. Yun po ang pinakamaganda yung sinabi ni Elder Boto. Dahil nagnanais tayo ng kaligtasan. Sino mo hindi nagnanais ng kaligtasan dito, mga kapatid? Sige nga, taas ang hindi nagnanais ng kaligtasan. Siyempre lahat po tayo ay nagnanais ng kaligtasan. Yung mga bata, kaya sinasama natin sa bahay-sambahan ito dahil gusto natin silang matuto patungkol sa Diyos at sila rin naman ay magkaroon ng kaligtasan. So yun po ang ating pinakapurpos sa layunin. Bakit po tayo ay sumusunod sa kalooban ng kapisan ng Diyos para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan o kaligtasan. Okay? Kaya, pag-aaralan po natin ang ilang mga talata sa banal na kasulatan na patungkol, ano po, na may kinalaman sa ating kaligtasan o na ito ay malaki ang may tutulong para po tayo ay manatili sa kaligtasan. Actually, ang mga Seventh-day Adventists, ano po, nung tayo is pumalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay naligtas na. Ano po? Ang kailangan na naman po natin, tayo ay magpapatuloy sa kaligtasan. Sa pananampalataya ngayon, kailangan natin magpatuloy. Ano po? Kaya, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo ay ganito, mga kapatid. Sa Matthew chapter 7, verse 22, ay ganito ang pagkakasabi ng ating Panginoon. Verse 22. Chapter 7, verse 22. Ang sabi dito ng ating Panginoon, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi. Verse 21 na lang, mga kapatid, nagkamali. Sabi doon sa verse 21 ng chapter 7 ng Matthew,
Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Salita po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po natin ito pwedeng tutulan. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng compromise. Sapagkat ito mismo ang salita ng Diyos. Ang sabi niya, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tanong ko, mga kapatid, yung bang tumatawag ng Panginoon, Panginoon, may pananampalataya katulad natin? Meron? Wala? Meron. Kaya nga sila tumatawag sa Panginoon, 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 sila ay tumihingi ng tulong sa Panginoon, sila ay tumikilala sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi lahat. Hindi bawat tumatawag sa akin kung nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So meron po pala talagang exception. Ano po? Mali ang paniniwala ng ilan nating mga kaibigan na mananampalataya na labas sa mga Seventh-day Adventist, sumampalataya ka lang, ligtas ka lang. Ano po? Dahil merong exception talagang Diyos. Hindi ang lahat o hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap lamang ng kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya doon sa verse 20, ang sabi ng ating Panginoon, kaya sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ni Kristo. Kung tayo po pala mga kapatid ay meron sapat na kalaman, ano po, at kaunawaan sa katotohanan, sa banal na kalooban at pag-usan ng Diyos, makikilala natin ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang bunga kung siya ay sa Diyos o hindi sa Diyos. Makikilala. Pero iba yung pumatol, pinatulan natin. Ano po mga kapatid? Iba yung may pagkakilala sapagkat naunawaan natin ang taong ito ay hindi sa Diyos. Ang aral ng taong ito ay hindi sa Diyos. Sa ating isip. Nakikilala natin, naunawaan natin. Pero kung sasabihin natin ito literal, ay tayo po ay pumahatol. Yun po ang mali, mga kapatid. Huwag tayo pumatol. Bagkos ating pong, kilalanin. Ang sabi ng ating Panginoon, kilalanin natin ang bawat espiritu kung ito ay mula sa Diyos. Makikilala natin sa kanilang mga bunga kung sila ay sa Diyos. Yan po ang tinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ang sabi pa ng ating Panginoong Jesucristo, ano po? Sa Matthew chapter 5, verse 48, ay ganito, yung sinabi ng ating kapatid na si Bro Edgar. Ay, ang sabi doon sa Matthew chapter 5, verse 48, sabi doon sa English, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Ano daw po mga kapatid? Kayo nga'y mga pakasakdal na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Yung po palang sakdal, mga kapatid, yun ay perfecto kalagayan. So tayo po tinatawagan ng Diyos na maging sakdal, maging perfecto sa ating kalagayang pananampalataya. Paano ba yung pagiging perfecto? Ito ba yung hindi na nagkakamali? Hindi na nagkakasala? Ano po ang definition ng banal na kasulatan patungkol sa pagiging isang sakdal ng isang mananampalataya? Ano po? Kung ating pong babasahin ang Job chapter 1 verse 1 ay ito po ang kalagayan ng pagiging isang perfecto ng isang mananampalataya o pagiging sakdal ng isang naniniwala sa Diyos. Ang sabi po ng Job chapter 1 verse 1 ay ito po ang kalagayan ng isang perfectong
mananampalataya sa Diyos. Ayan. Ang sabi dito sa Job chapter 1, verse 1, ang sabi ay, sa English, there was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright. Ano daw po si Job? Perfect and upright. And one that feared God and eschewed evil. Ano daw po dun sa Tagalog? May isang lalaki sa lupay ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid. Ano po ang kalagayan mo? Siya po ay sakdal at matuwid. Doon po sa Iglesia ay perfect and upright. Ano po? Ano ang kalagayan? Ang sabi dito, anong kalagayan niyo? Bakit po siya sakdal? Bakit siya ay perfect? Bakit siya ay upright sa harapan ng Diyos? Anong sabi doon? Ang pangalan ay Job at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Ang kalagayan po pala ng isang pagiging sakdal ng mananampalataya at perfectong mananampalataya ay yung tao na natatakot sa Diyos. Ano po? Ibig sabihin, kung tayo ay natatakot sa Diyos, ang sabi ni Haring Solomon, ang pagkatakot sa Diyos ay ang simula o ang pasimula ng karunungan. Ano daw po yung pagkatakot sa Diyos? Yung tayo ay natatakot na mapasaman o yung pagkatakot na naunawaan natin ang banal na kalooban ng Diyos at ito ay ating ginaganap sapagkat nalalaman natin na ito ang banal na kalooban ng Diyos na kailangan natin ganapin at sundin. Ano po? Yung pagkatakot po doon ay pagkakilala, pagkaunawa sa banal at kalooban ng Diyos. Kaya natin ito ginaganap, sinusunod sapagkat nalalaman natin na ito ang banal ng kalooban at kautusan ng Diyos. Katulad ng pag-iingat natin sa araw ng Sabat. Na sapagkat ito'y kabilang kasama doon sa 10 utos ng Diyos sa pang-apat na alalahanin mong araw ng Sabat upang ipangili. Yun po ang isang katangian ng mayroong sakdal at perfectong kalagayan na mananampalataya sa Diyos. At ang pangalawa ay humihiwalay sa kasamaan. So kung kailan, para po pala tayo maging sakdal at matuwid, upright sa harapan ng Diyos, kailangan po natin kilalanin ang kasalanan. Anumang uri ng kasalanan at matapos natin makilala ang kasalanan ngayon, kailangan natin itong iwan at kailangan natin itong hiwalay. Yun po ang kalagayan mga kapatid ng isang perfectong mananampalataya katulad po ni Job. Siya po ay mayroong pagkatakot sa Diyos na kanyang ginaganap ang banal na kalooban at kautusan ng Diyos at siya ay humihiwalay sa kasamaan kung paano si Job ay pinagmamalaki ng Diyos mismo kay Satanas na pwede niyang subukin. Dahil ganoon ang pagkakilala ng Diyos kay Job. Nalalaman ng Diyos na si Job ay mayroong pagkatakot sa kanya at ito'y humihiwalay sa kasamaan. Ano ba ang kalagayan ng pagiging sakdal, mga kapatid, at ng isang perpektong mananampalataya na ating po mapupulot? Sangayon kay Apostol Santiago ay ganito po ang ating kalagayan, mga kapatid, na ang sabi para tayo magkaroon ng sakdal o perpektong kalagayan ng pananampalataya ay ganito ang dapat natin maging kalagyan. Santiago chapter 1 verse 2 patuloy. Ang sabi dito ng ating apostol na si Santiago sa verse 2, mga kapatid ko, ariin ninyo buong kagalakan kung kayo'y namamahulog sa sari-sari tukso. Ano daw po mga kapatid? Magalak daw po tayo kung tayo po ay nahuhulog sa mga sari-sari tukso. Ano ba po yung tukso, mga kapatid? Sa inyong pagkakaunawa. Ano po yung tukso? Ano po pagkakaiba ng tukso sa pagsubok? Ha?
ba? Pero ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagmamukso. Ano po? Kundi bagkus, ipinahintulot ng Diyos ang pagsubok sa isang tao. So, ibig sabihin, kung merong nanunukso at kung merong nanunukso ay hindi ang Diyos, kundi ang kaaway ng Diyos. Maaaring tayo ay nakikita ng kaaway ng Diyos na matatag ang kalagayan. Magaling sa pangaral, magaling sa kung ano pa man, supportive sa pinansyal na gawain ng ating iglesia. Bibigyan tayo ng kaaway ng mga isipin. Ano man tutulong ba sa gawain iyan? Kulang pa sa iyo yung pera. Tumulong kaya ako yung mga kapatid na tulungan, magkaisa. Doon naman sa mga ender. Naman kayo mamumuna pa. Marami naman pwedeng mamunang iba. Hayaan mo na sila. Okay, bakit naman tutulong ka pa sa gawain? Pag naman ay hindi nakakapagsalita. Hayaan mo na sila. Marami namang ibang magagaling. Yan po yung ilan sa panunukso ng kaaway. Na gustong malaglag tayo ng kaaway sapagkat nalalaman ng kaaway na kung tayo ay malalaglag sa mga tuksong iyon, ay malaki ang mapipinsala sa ating iglesia. Yung mga kabataan ito na masisigla, aking tutuksuhin sa kanilang pag-aaral. Sa mga kabataan ito pagkatapos mag-aaral, ganito ang kanilang kalagayan, kailangan sila ay malayo sa gawain na kanilang ginagawa sa panahon ng kanilang pag-aaral. Ilan lamang yan, mga kapatid, ano po? At sabi sa patuloy, ano po, ay ganito, mga kapatid. Sa verse 3, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtiis. Yun po pala ang mga pagsubok sa ating mga kapatid. Ano po? Ano sabi doon? Yaman nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtiis. Kung tayo po ay nananatili doon sa ating pananampalataya, ating ginaganap ang banal na kalooban at pag-usa ng Diyos, maraming pagsubok sa atin. Sino ba ang hindi na nakaranas dito ng pagsubok? Bahagi ng ating buhay ang pagsubok, mga kapatid. Pero ang pagsubok na ito ay pinapahintulot ng Diyos hindi sa ating kapahamakan, bagkus sa ating pagtitiis na malagpasan ang mga pagsubok na iyon. Ay ano daw po, mga kapatid? Ito ay gumagawa ng sakdal na gawa para sa Diyos. Ang sabi doon sa verse 4, at inyong pabayaan ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang kakulangan. Ano daw po, mga kapatid? Yung sakdal, ang sabi doon sa walang binasa natin ay perfect. Ano po? Matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya po yung mga pagsubok natin na dumarating sa atin at ito'y nanalampasan natin at tayo nananatili sa ating pananampalataya at tayo po'y patuloy na sumusunod sa banal na kalooban at pag-usan ng Diyos. Tayo po'y sakdan ang kalagayan sa Diyos. Perfecto ang kalagayan natin sa Diyos. Yung po palang perfecto na kalagayan na binabanggit ng banal na kasulatan ay hindi pagiging hindi nagkakamali. Bagkus ay ang pagiging kalagayan ng patuloy na nagsisikap na gumaganap ng banal na kalooban at pag-usa ng Diyos. Na nagtitiis na malampasan ang lahat ng mga pagsubok sa kanyang buhay, na kanyang tinitiis sa mga ito dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya ang sabi, ulitin ko ng pagbasa, mga kapatid, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Hindi pala walang kabuluhan, mga kapatid, yung ating mga pagtitiis doon sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ito po'y may malaking kapakinabangan sa atin sapagkat ang sabi ng
apostol ng Diyos at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan sa Diyos. Yun po pala ang kalagayan natin, mga kapatid. Tayo po ay sakdal at matuwid sa harapan ng Diyos kung sa mga pagsubok sa ating buhay ay tayo patuloy na gumaganap. Naglilingkod sa ating Diyos at patuloy na sinusunod, iniingatan ang mga banal na kautusan ng Diyos. Kaya ang sabi dito, mga kapatid, sa verse 5 ni Apostol Santiago, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo ay humingi sa Diyos. Yung po palang karunungan, yung palang pagkaunawa sa banal na kalooban at kautusan ng Diyos ay pwede nating matamasa kung atin po ito hihilingin sa Diyos. Kaya sabi dito na Apostol Santiago, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibinibigay na sagana. Yung po palang karunungan, mga kapatid, ay pwede natin makuha sa pamamagitan ng paghingi natin sa Diyos, sa pamamagitan ng ating pananalangin sa Diyos. Kaya sa ating panghuling talata, ang sabi ng Hosea chapter 4 verse 6 ay ganito, mga kapatid. Hosea chapter 4 verse 6, ang sabi ng Diyos ay ganito, mga kapatid. Sa English, ay ganito ang pagkakasabi, my people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of God, I will also forget thy children. Ano daw po sabi sa Tagalog? Ang aking bayan ay nasira dahil sa kaluman ng kaalaman. Ano daw po? Ang kanyang bayan o ang bayan ng Diyos na pinili na Israel ay nasira dahil sa kakulangan ng kanilang kaalaman sa Diyos. Ay ganito din po ang ating magiging kalagayan, mga kapatid, kung tayo ay nagkukulang ng karunungan at hindi natin hinihingi sa Diyos. Ay baka makikita natin ang kanilang karanasan o experience kung paano sila pinabayaan ng Diyos. Ang sabi dito, ang aking bayan ay nasira dahil sa kulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. So kung tayo po, mga kapatid, ay magpapabaya sa kabila ng ating pananampalataya tinanggap sa Diyos, sa kabila ng mga katotohanan na ating tinanggap, ngunit ito'y ating pinapabayaan, ay pwede po tayo itakwil ng Diyos. Kung tayo po ay nagkukulang na ng karunungan at ng kaunawaan. Kasi po doon sa karunungan ay kasama doon yung pag-iingat at pagsunod sa banal na kautusan at kalooban ng Diyos. Kung ang ating pong mga paggawa ay malayo na sa banal na kalooban at kautusan ng Diyos, tayo po ay nawawala doon sa sakdal na kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Ano po? Kaya maliwanag, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 48, tayo ay mga pakasakdal sapagkat ang Ama natin sa langit ay sakdal. So kung ang Ama po natin sa langit ay sakdal at banal, perfecto sa kanyang kalagayan, ay dapat ganun din po ang ating maging kalagayan. Tayo ay maging sakdal na perfecto, na
ay kung perfecto ay merong pagkatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasama. Yun po ang kalagayan ng isang nananampalataya ng perfecto sa harapan ng Diyos. Humihiwalay sa kasamaan o sa anumang uri ng kasalanan. Pagpalain po tayong lahat sa bagay ito sa pangalan ng Panginoong Kristo.